Tayo po'y mag-unat-unat. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Juan, dito po sa Ebanghelyo ni Juan, dito po sa chapter 10, mula po verse 11 hanggang 15. Ako lang pong babasahin, kailangan mo pong sundan dyan, chapter 10, verse 11 hanggang 15. Ako ang mabuting pastol, iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ang Ama at siya rin ay kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking tupa. Tayo po'y manalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakaloob niyo muli ang aming pagtitipong ito. Salamat po sa isang linggong nagdaan na kami po ay pong ginabayan, iningatan, at gayon din, Panginoon, na kami po ay kinatagpo mo ninyo sa lahat ng aming mga kinailangan, Panginoon. At salamat sa pagkakataong kami po ay makapakinig ng iyong pong mga salita. Hiling namin ng iyong pagpapalat, pagbabasbas sa mga salitang ito. Hayaan po ito yung matanim sa matabang lupa at maihanda, Panginoon, ang aming mga sarili sa lahat ng mabuting gawain, Panginoon. At para sa iyong kapurihan, kami po ay patuloy na nagbabalik dito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakapo ng muli. So, nice kong matahan ng mensahe po ng Diyos. So, umaga pong ito, The Good Shepherd, no? Isa sa mga paglalarawan po ng isang leader o portrait of a leader ay yung pagiging isang shepherd, no? Sabi ng Bible, no, na ang ating punong pastol ay walang iba kundi si Kristo, no? Kaya nga ang bawat isa sa atin ay bahagi, no, ng kanyang kawan, no, na inilarawan din po sa church, no? Tayo po bilang bahagi po nito. Siya rin ang ating eternal shepherd, no, na siyang nangangalaga po sa atin hong mga kaluluwa. No, kaya nga mahalaga na tingnan natin yung mahalagang description na ito ng kanyang pagiging punong pastol natin upang atin hong mapanundan, no, sa ganang ding atin bilang mga kanyang mga katiwala na pinagkalooban ng ganitong uri ng gawain o ministry. So, una, dito makita natin, isa sa mga description of a good shepherd, no, ay kilala ni Jesus, no, ang bawat kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan. Tayo, no, may mga pangalan ho tayo, ang bawat isa po sa atin, marahil tayo pinangalanan ng atin hong mga magulang, no? Yung pangalan din yan, ating makalupang pangalan yan, ay isa rin ating pangalan, no, doon po sa eternity, no? Kung maalala ho natin, nung si Jesus ay nagbigay ng talinghaga tungkol doon sa mayaman at si Lazaro, makita natin doon na nabanggit yung pangalang Lazaro, no, na kapag nung siya po ay naroon sa kabilang buhay. No, samantalang yung pong mayaman, no, pero wala akong pangalang ibinigay ho sa kanya, no? Kung maalala ho natin 'yan. Naalala ho ba natin? Kung maalala ho natin 'yon, wala akong pangalan yung mayaman na 'yon, ano? Sapagkat ang pinagdakuan, yung pong mayaman na yon ay doon po sa Hades, no, na kung saan ang description po ay siya po ay naghihirap sa lugar na yon. At samantalang inaaliw naman sa lugar ng kaaliwan, ito pong si Lazaro, matapos ni sila'y kapwa ho mamatay. So nangangahulugan na ang pangalan ay mahalaga para sa Diyos, no? Kung tayo man ay meron hong personal na pagkakilala ho sa Kanya. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Kanyang Amang nasa langit. At ang kalooban na ito ng Ama sa langit ay yung ang mga tao ay sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus, no? So,
marahil nga, kung sa ating lalarawan, marami pong nakakilala sa atin hong Pangulong Ferdinand Marcos, no? Ngunit ang tanong ko ay, kilala ba tayo ni Ferdinand Marcos? So gayon din, ano, marami pong tumatawag sa Diyos, no? Marami ding kinikilala ang ating Panginoong Yesus, pero walang ganong uri ng personal, no, na pagkakilala sa atin ang ating Panginoong Yesus, no? Kaya nga marahil ito yung sinabi niya, no? Kayo'y dumayo sa akin, kayo'y sapagkat hindi ko kayo kilala, no? Yun ang binanggit niya sa Matthew chapter 7 verse 7, no? Na pinalayo niya yung mga taong itinalaga para doon po sa kapahamakan dahil hindi sila kilala ng ating Panginoong Yesus. Amen. Diyan po ba tayo? Kaya yun nga lamang yung sinasabi natin na yung mga nakatala sa aklat ng buhay, no, ng kordero ang siyang maliligtas. Ano po? Ang sinumang pangalang hindi ho nakasulat sa aklat ng buhay ay I don't know ang kanilang destinasyon sa walang hanggang pagdurusa. Amen po? Kaya siguraduhin ho natin na yung atin hong pangalan ay nakarehistro doon sa aklat ng buhay. O, mangyayari lamang po yon kung si Jesus ay personal po nating sasampalatayanan bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Di ba? Kaya madalas nga ho yung sinasabi ng Bible sa atin, no, na yung mga taong hindi nakasulat ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay pasasaapoy ng impyerno. Okay? Amen. So, kilala na tayo ng ating Panginoong Jesucristo gaya ng kanyang pagkakatawag sa atin, ng ating mga pangalan ng ating pong mga magulang, ay isa rin naman ho ang ating pangalan din doon po sa pangwalang hanggan. Amen. At kilala niyo ho tayo, no? Hindi lamang sa ating pangalan, kundi dahil sa ating pangalan na katala sa aklat ng buhay, kundi kilala niya rin ho tayo mula sa loob hanggang sa labas. Purihin po ang Panginoon. Yun ho yung personal, di po ba? Iba kasi yung personal na kilala ka at gayon din, personal nating kilala ang ating Panginoong Yesus. Okay, pangalawa, makita natin yung kanyang pagiging good shepherd ay, sige po, babasahin muna natin. Yan, he is always with his sheep, no? Siya po ay lagi hong nasa kanyang mga tupa. Okay, amen, no? So, yan din naman ang kanyang sinabi, no? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, no? Ang mabuting ating pastor na ito ay lagi ho siyang approachable. Amen. Anytime, anywhere, nakasaan man po tayo. Kaya nga sabi nga ng isang mangangaral na he is just a prayer away, no? Siya po, ang layo ng Panginoong Hesus atin ay isang panalangin doon lamang po. Purihin po ang Panginoon. Amen. No, ganun lang ho kalapit ang Diyos sa atin. No, kaya nga sinasabi rin ng Hebrews, no, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng kahabagan ng Diyos. At doon ay masusumpungan natin ang kalinga at habag ng Diyos sa panahong ito ay atin daw pong kailangan. Purihin po ang Panginoon. He is always with His sheep. Amen po ba? Ganun lagi. No? Ang pagbabantay niya sa atin ay gayon na lamang upang hindi ho tayo maparool. No? At hindi ho tayo ma-derail sa atin hong direksyon at ma-focus tayo doon ho sa atin hong Panginoong Jesucristo. Okay? Siya rin ay very available, no? Kahit anong oras, sandali na pwede natin siyang malapitan ay pwede hong mangyari yon. Amen. Siya ho ang ating omnipresent na shepherd. Okay? Basahin nga ho natin. Sino ba ang higit na nakatataasan o nakadulog sa hapag o ang naglilingkod, hindi ba ang nakadulog sa hapag? Siya nga naman po. Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Okay? A servant shepherd. Amen. Yun din ang dapat maging kaisipan ho natin, ano? Sa ating paglilingkod sa Panginoon ay lagi natin itutuon ang ating kaisipan, no? Doon sa atin hong mababa at abang kalagayan. Sige po, tuloy natin. Pangatlo,
Isa sa mga mabuting description ng kanyang pagiging mabuting pastol ay he leads the flock, no? Siya po ang ating pinuno ng ating tayong mga kawan niya. No? Kaya nga mahalaga na yung ating pukaw ng ating paningin ay lagi natin ipinupukaw sa ating Panginoong Jesus. Amen, no? Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Alisin natin yung mga balakid na gumagambala at nagiging balakid ho sa atin hong paglakad at pagtakbo sa buhay pananampalataya. So, focus on our great leader. No? Wala mong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi ho tayo niya tiyak na ililigaw. Okay? Diyan po tayo. So, lagi natin ilagay ang Panginoong Jesus sa ating pong unahan ng ating buhay. No? Malagay, wag natin siya ilalagay doon sa ating likuran. No, nang sa gayon ay lagi tayong may maliwanag na direksyon sa buhay po natin, no? Ipuko natin ang ating paningin sa ating master leader na ito, no? Ating master shepherd, dahil tiyak na hindi tayo babagsak kapag ang makataong leader ang atin hong sinundan. Kasi ang ating makataong leader ano rin ho yan may mga weaknesses din ho yan. Hindi rin ho yan masasabi po nating perpekto. Amen po. Kaya kung tayo natutuon, higit sa atin ng leader, kapag ang leader natin ay bumagsak, naku po, mas malamang na bumagsak din ho tayo. Amen po. Pero kung itutuon natin ang ating mga pansin at paningin sa ating Panginoong Yesus, ang ating master leader, shepherd, ay kahit ang atin ng mga tagapanguna ay bumabagsak, no? Ay tayo po ay magpapatuloy pa rin. Amen po. No? So pinapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. So mahalaga na yung pukaw natin din ay kung saan yung direksyon ng Panginoon sa atin. Pangalawa ay malalaman natin yung kalooban at direksyon ng Diyos na yan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Okay? Ang Diyos ay maraming paraan para tayo po ay kanyang pangusapan, no? Lagi na nga nating napapakinggan yan, ari nga ho sa paraan ng direktang pamamaraan ng kanyang mga salita. No, habang binabasa natin ito, ay ating maliwanag na nakikita yung kanyang direksyon sa buhay natin. Amen po? So, maaring siya ay mangusap sa pamagitan din ng Espiritu Santong sumasa atin. Di ba? Ang kanyang tinig mula roon sa ating loob ay maaari nating napakinggan kung lagi lamang tayo magiging sensitibo sa kanyang tinig. Okay? Amen po? Yan. So, maaaring mangusap din ng Diyos sa atin sa pamagitan ng mga nangyayari sa ating paligid, sa mga trahedya, sa mga delubyo. Ang mga bagay na yan ay pwedeng maging tinig ng Diyos para tayo ay kanyang pangusapan. Glory be to God. Amen. So maging sa mga problemang dumarating po sa atin, ay maaaring magsilbi ang tinig ng Diyos para tayo ay kanyang kausapin. Okay? So dahil sinasabi, tinatawag niya ang kanyang mga tupa at ang kanilang pangalan. Okay? Purihin po ang Panginoon at inilalabas niya sa kulungan. Kapag nailabas na siya, nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, doon natin mapapagkilala kung tayo sa Diyos. No? Sabi, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay mula sa Diyos. Di ba? Kaya hindi kaya nung kanyang sinabi doon sa mga Hudyong hindi ho sumusunod sa kanya sapagkat hindi naman sila nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Okay? So, kung tayo sa Diyos, pakikinggan natin ang salita ng Diyos. Okay? So, sumunod, pang-apat, so he has a deep concern for the lost. Di po ba? Basahin natin. Ano sa palagay niyo ang gagawin ng isang tao may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon?
hindi ba't iiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw. Tandaan ninyo, kapag ito'y na kanyang natagpuan, higit niya ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya nga mahalaga ang isang kaluluwa para sa Panginoon. Amen. So sinabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Yan. Mahalaga rin ako. Kaya ano nga mapapala ng isang tao, makamatan na po niya ang sanlibutan kung ang kanya namang kaluluwa ay mapahamak. Ano raw may babayad ang tao para may balik yung kanyang buhay? Ibig sabihin, walang bagay o halaga ang isang kaluluwa ng tao sa Diyos. Okay? So sana magkaroon din tayo ng katulad ng paningin ng ating Panginoong Yesus sa mga napapahamak. Lagi tayo maging sensitibo sa kanyang tinig nung tayo po ay makapagbahagi sa kanila. Kaya isa sa mga pangunahing layo ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Luke chapter 19, na parito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Okay? Tayo minsan na parang naligaw nung tayo po ay wala pa sa Panginoon. Amen. Alam mo natin yun no? Gaano pa kaya yung mga tao pa rin mga nagsisipagpatuloy sa uri ng masamang mga gawain ang atin hong pwedeng abutin at bahaginan ng kanyang mabuting balita. Okay? Kung ikaw ay Kristiyano, ito ay hindi opsyon, sapagkat ito ay utos ng Diyos atin na tayo'y humayo, ipangaral natin ang mabuting balita sa lahat. So ang scope ng gospel hindi lang para sa partikular na bansa o grupo ng mga tao, kundi ito ay para sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pumasok ang kasalanan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan dulot ng kanyang pagkakasala. Kaya ang lahat ng mga isisilang mula pa noon ang nagpahanggang ngayon na sa darating ay meron nung angking likas ng pagiging makasalanan. Okay? Amen. Kaya nga tayo, kahit hindi tayo turuan magkamali at magkasala, nagkakasala ho ang tao. Di ba? Kahit na nga po tayo mga mananampalataya. Di ba? Kahit doon po sinasabi, halos yung mga matuwid ay halos hindi maligtas. Dahil nga sa kahinaan at karupukan ng tao. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen. So, salamat sa Diyos sapagkat ito ay isang pribilehyo atin matatawag, kapag tayo po ay nakapagbabahagi ng gospel sa iba. At yan may kinalaman ho sa kanyang muling pagparito, di ba? Kapag daw po yung mabuting balita ay napangaral na sa lahat ng bansa at dati yung napakinggan ng lahat, saka daw po darating ang kawakasan. Kaya salamat sa Diyos sapagkat kahit paano ay nakikita natin yung mabilis na pag-aabot nito pong mensahe ng ebanghelyong ito sa karamihan. Mari nga, yung ating technology ay pwede ring magamit din ho ng Diyos yan para mapalaganap ng husto at wasto ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Okay? Purihin po ang Panginoon. At sana tayo po ay maging bahagi nitong pamamahayag na ito. Hindi mo naman kailangan natin maging pastor para mangaral Napakasimple lamang ng atin hong mensahe na dala-dala. Yung meron tayo na wala pong ang iba, yun ang ating ibahagi sa kanila. Amen po. Wala nang amen. Okay. So, fulfill the Great Commission, isa ito sa mahalagang tagubilin ng ating Panginoong Yesus bago ho siya umakyat ng langit, di ba? Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 22, binigay na sa kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya niya inatasan ng kanyang mga disciples na sila'y magsihayo at ipangaral ang mabuting balita na ito ng pagliligtas ng Diyos. Yung mga tao ro pong sasampalataya ay maliligtas, subalit ang mga hindi o yung mga taong tatanggi ay mapapahamak. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng lahat ng ating sesyaran ay tatanggapin yung atin hong iniaaloko sa kanila. Totoo po yun. Mas marami pang talagang tatanggi,
Okay? Amen po. Dahil yung iba, hindi maiwasan yung mga bisyo sa buhay. Ayoko sa inyo, daming bawal eh. Di ba? Minsan, ganun ang ano sa atin eh, no? Impression sa atin. Kaya ayoko sa inyo, mga killjoy kayo eh. Kayong mga makaluma. Okay? Amen po. Nagbabago man ang panahon, umuusad man, no, yung technology natin, pero yung prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi ho nagbabago yan. Kung ano yung niutos ng Panginoon noong pamanguna, no, mula sa kanyang mga alagad, ay gayon din ang atas ng Diyos sa atin ng kanyang mga alagad sa kasalukuyan. Okay? So, kung tayo lamang, no, makita natin na ang kahalagahan ng kaluluwa ng isang tao ay magkakaroon tayo ng ganong uri ng pasanin, no, para sa kanilang eternal na buhay. Amen po. No? Paano naman sila? Nung si Jesus ay makita niya, no? Okay, gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito. Nang makita niya ang napakaraming tao, tingnan niyo po nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito. At ganyan ang ating mapapansin din, no, kapag tayo ay binuksan natin ang ating spiritual na mga mata, no, sa nakikita ho natin sa ating paligid, sa ating lipunan, o maging sa atin nung tahanan. Sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. So tayo ho ang bibig ng ating Panginoong Yesus. Amen? So wag nating gamitin ang ating mga bibig sa ibang mga bagay na wala hong kabuluhan. Di ba? Bakit nating hindi natin gamitin ang ating mga bibig para mag-share ng gospel? Sineran mo na ba yung kaibigan mo? Sineran mo na ba yung kasama mo sa bahay? So yung mga tanong na kung saan ay masasabi natin talagang tayo ay nagkukulang sa bahagi po na ito ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. Okay? Hindi naman kailangan tayo maging dalubhasa sa salita ng Diyos, no? Napakasimple lamang namang sinabi ng ating Panginoong Hesus, no? Nang sino man ang sasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ganun lang kasimple. Simpleng mensahe na tila parang ano natin no? Para tayo mismo nagdududa tayo doon sa mensahe na yon sa ating buhay. Bagamat tinanggap natin siya. Kaya hindi natin ito ma-share sa iba. Okay? Yung sabi nga nung isang mangangaral, gagawa na ho daw ng ibang ministry o gawain ang isang Kristiyano kaysa siya ay mag-evangelize. Dahil sa ilang mga dahilan. Una raw ay yung ignorance. Hindi raw po nila alam kung paano o kung ano yung ibabahagi nila. Okay? So, i-share mo si Jesus. Amen po ba? Hindi yung chismis ng kapitbahay nyo. Hindi yung bulok na buhay ng kapitbahay nyo. Amen po ba? I-share mo yung dati mong bulok na buhay. Kung paano ka binago ni Kristo. Amen po ba? Hello? So, yun i-share natin. Di ba? O sino aabot sa kanila kapag sila ay namatay sa kanilang mga kasalanan at alam natin doon sila tutungo. O, hindi ho magmimintis yun. Okay? So tayo kumikilos sa maraming mga bagay pero itong gawain ito ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay pinaglalaanan ba natin ng oras at panahon? O tayo na ho sumagot, no? Palagay ko marami sa atin ang babagsak. Di ba? Mas busy tayo sa mga gawain ukol sa mundong ito, pero itong hindi tayo busy sa business ng Diyos. Regard dito po sa panghihikayat ng kaluluwa kay Kristo. Okay? Nawa ay magkaroon din tayo ng ganitong uri ng paningin. Buksan natin ang ating spiritual na mata sa mga tao kung mapapahamak sa ating paligid, sa ating sambahayan, sa ating kasama sa trabaho. O tayo magpatotoo sa kanila. Amen po ba? Hello? So hindi ito option, no? Pagka gusto mo lang.
Hindi rin ito, kundi ito ho ay isang command, utos ng Diyos sa bawat isang Kristiyano. Bawat Kristiyano ay isang misyonaryo. Amen po. O sabihin na natin sa babae, misyonarya. So, okay, kung meron mang mahalagang tagubilin ng ating Panginoong Yesus ay itong mensahe ng Ebanghelyo na ito sa kanyang mga alagad. Okay, at may kinalaman ito sa dulo ng katapusan ng atin hong panahon na ito. Okay, kaya mag-double time ho tayo no, kung paano rin ang kaaway, no, na siyang magnanakaw, na tinuturing ditong tulisan, no, walang ginagawa kundi sirain ho ang kawan, patayin ang kawan, amen? So kanyang gawain eh. Kaya wag nating hayaan na makasalingit ang kaaway, no, sa atin nung kawan. Diba? Kaya nga sinasabi ni Paul na babala niya doon sa mga matatanda ng Epeso, no, alam niya na yung kanyang pag-alis na yon ay papasok yung mga asong gubat. Na ang intensyon ay walang awang sisirain daw po yung kawan. Kaya nga yung mga elders ay tinagubilan niya na ingatan yung tupang ipinagkatiwala ho sa kanila. Nang sa gayon ay hindi ho sila mapaglalangan, hindi ho sila masingitan, at hindi makagawa ang anumang pagtatangka ng kaaway para sirain, i-divide, no, yung kawan. Kasi minsan doon pa rin mismo sa loob nanggagaling yung divisive. Di po ba? Nagkakaroon ng division dahil doon sa mga sinasabi. Di po ba? Kung ano-ano yung sinasabi. Okay? Amen po. Andiyan pa po tayo. So, wag tayong paggamit. Ano po, hindi ho tayo dapat ganon, no? Dapat na ang tupa ay nagkakaisa, no? Kundi hindi ho nagkakawatak-watak. No? Alam naman natin, ang tangka ng kaaway ay manlinlang, sirain, magwasak, at pumatay. Amen po? Andiyan po tayo. Yan. Kaya napakaraming aniin, ngunit kakaunti ang mag-aani. So, Pastor, hindi ako magsasaka. Paano ako mag-aani? So, dito tayo rin ay nilarawan bilang mga magsasaka. Amen po. Po, sa Bible din, hindi lang naman shepherd, kundi tayo rin ay tinuring ng mga magsasaka. Tayo rin ang siyang inatasan maghasik ng binhi ng salita ng Diyos, no, sa mga tao, sa puso ng mga tao. Okay? Amen po? Ibali na lang kung paano magre-respond yung tao. Ang mahalaga, ginawa natin, yun dapat po nating gampanan. So, ang isang Kristiyanong hindi ho nag-eebanghelyo, hahanapan din ho tayo pagharap natin sa Diyos ng atin ng bunga. Okay? Amen po? Hello? So, maaari yan yung kasama mo sa bahay na hindi paligtas. Sharean mo. Wala akong piping Kristiyano. Amen po ba? Share natin bago pa man mahuli ang lahat. Hindi ho yun doon tayo sa buhay na walang hanggan at sila naghihirap at sila nagdoon pa at tayo po ang sinisisi. Alam mo pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Katulad nung mayamang napunta ron sa Hades. Di ba? Nagre-reklamo siya. Anong sinabi sa kanya ni Amang Abraham? Anak, alam mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng daigdig. Ano ibig sabihin nun? Wala kang panahon sa Diyos. Okay? At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon siya inaaliw doon. Di ba? Sabi niya, nakikiusap siya, Amang Abraham, sana po, papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama kasi meron akong 5 kapatid na lalaki na naroroon ho alam niya, yung buhay niya dati, na wala siyang panahon sa Diyos, ay gayon din ang buhay ng kanyang mga kapatid na ito. Kaya nag-aalala siya na doon din tumungo, pag sila'y nangamatay sa kanilang mga kasalanan, doon din sila magsasama-sama ng kanyang mga kapatid. Kaya siya na lamang daw po, ang kanyang pakiusap, yung kanyang 5 kapatid na iyon ay masyaran ni Lazaro kung siya'y babalik sa mundo.
Okay? Amen po, andiyan po tayo. Hindi na. Ang sabi ng amang Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Nasaan pa natin makikita yon? Yung mga sinulat ni Moses ng mga propeta. Narito sa Bible. Diba? Isa sa mga pangunahing layo ng Bible sa atin, no, ito ay binahira ng banal na kapangyarihan ng Diyos at magagamit natin sa pagtuturo ng katotohanan at higit sa lahat, ito ang magtuturo sa atin ng daan ng kaligtasan. Okay? And that's the good news. Amen po ba? Na ang mga taong tutugon sa mensahe ng ebanghelyo na ito ay tiyak na maliligtas. Kaya nga si Paul sinasabi niya, hindi ko kinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Di ba? Una sa mga Grego, una sa mga Hudyo, at hindi sa mga Grego. Ibig sabihin, para sa lahat ng tao. No? Hudyo man o hindi. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, idalangin ninyo, tingin mo sa may-ari na nang aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So tayo rin, may mga tinatawag ho tayo ng Diyos. Sa ating tanggapan, sa ating nung tahanan, o saan man tayo magpadako, kung mayroong pagkakataon tayo makapagbahagi, magbahagi ho tayo. Diba? Napakahalaga ng isang kaluluwa. Itanim natin ito sa isip natin at puso. Mahalaga ang isang kaluluwa. Okay? So, description of a good shepherd. Panglima, he protects the sheep. No? Isa sa mga divine protection ng Diyos sa atin ay ingatan tayo laban sa kay Satanas. No? Subalit, maaari nga no, na tayo po ay kuminsan o maaring madalas na natutokso ng kaaway. Di ba? Kaya nga, sa ating panalangin, mahalaga na tayo po ay umaasa sa kapangyarihan ng Diyos at yun naman ang kanyang tagubilin din sa kanyang mga alagad, di ba? Bago siya lumisan, di ba? Bukod doon sa naibinigay ng kapangyarihan na ito na sila ay inatasan niyang mangaral ng mabuting balita, no? Sa pangalan daw po niya ay magtataglay din sila ng kapangyarihan, yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Amen po. Yan. So, gayon din tayo, no? Maging discerning tayo sa buhay natin bilang mga tupa ng Panginoon doon sa mga naglilid sa atin. No? Para hindi tayo mailigaw. Kaya narito nga ang kanyang mga salita para hindi tayo mapaglalang, no? Na kung yung ating mga napapakinggan ay tama o mali, yung aral at turo na atin napapakinggan ay tama o mali. So, number 1 ho yan, yung doctrinal issues na yan, no? Na kung saan ay, kung sino man ang higit na makapagpoprotekta sa atin laban sa mga tiwali at diwastong aral at turo, walang iba kundi ang Biblia. Amen po ba? So, tayo'y pinagkalooban din, no? Ng ang kapangyarihan na ito na umunawa at magkaroon ng pagkakakilanlan sa mabuti at masama. Okay? Amen po? So, sa magitan din ng kapangyarihan ng Diyos na iyan, no, ay mapapublaan na natin ang mga aral na yan at mali ng aral na yan. Sapagkat yun din ang warning ni Jesus, no, sa mga huling araw, maraming paririto at gagamitin din ng kanyang pangalan, gagamit din ng salita ng Diyos, subalit marami daw po silang maililigaw. So, isa sa mga warning ng ating Panginoong Hesus na kailangan din natin, no, na maging mapag-ingat po tayo sa mga bulaang mga ngaral na yan at baka ho tayo mailigaw. Okay? Amen po? Yan. Kaya magbasa tayo ng Bible, di po ba? Ito yung magagamit natin sa pagpapabulaanan sa mga maling aral at turo. Diba? Iba yung traditional Jesus doon sa biblical Jesus. Di ba? Nahirati tayo doon sa pagkakilala natin sa Panginoong Yesus batay sa tradisyon. Pag sinabi natin tradisyon, aral, turo, no, gawa ng tao. Amen po ba? So,
Mabuti na tayo magsaliksik, no? Mag-aral, magbasa, magsaliksik, magbulay ng salita ng Diyos, no? Yan din man tagubilin ng Diyos kay Joshua, tipo ba, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Dili-diliin mo yon araw at gabi. Sino rito nagbabasa ng Bible araw-araw? Taas ang kamay. Hindi maitaas. Tingnan nyo nga. May panahon na oras tayo para basahin yung mga nangyayari sa mga ating mga idol, yung mga showbiz. Mas kilala pa natin yung ating mga idol na ito kaysa sa ating Panginoong Jesus. No, pag tinanong ka, alam na alam mo. Pero pag tinanong ka patungkol sa Panginoong Jesus, wala kang masagot. Okay? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Di ba? Yan din isa sa mga mahalagang talinghaga ng ating Panginoon sa Kristo tungkol doon sa mga hasik. Di ba? Yung magnakaw siya, yung mga binhing, mga natanim mo sa ating mga puso at isip. Nang sa gayon ay parang wala lang. Dumaan, kinuha dahil naging pabaya tayo at hindi tayo naging maingat doon sa pagtatangka ng nakawin itong mga binhi ng salita ng Diyos na natanim mo sa atin. Okay? So yan po ang layon, no, ng magnanakaw ni Satanas sa buhay ho natin, ng kanyang mga kampon. Sabihin ho natin, mga kampon. Yan. Si Satanas ho ay hindi ho yung omnipresent, no? Yan ho ang kanyang limitasyon. Hindi rin ho siya omnisciente. Ibig sabihin, hindi siya all-knowing. Hindi niya nababasa yung atin hong mga naiisip. Pero kapag tayo nagsasalita, kung ano yung pinapahayag natin, doon siya nakakakilos at nakagagawa sa atin. Nakukuha ba natin? Yan. Kung ano ang mga lumalabas din sa ating mga bibig, sa ating mga kinikilos at aksyon, doon siya nakakagawa ng pagkakataong para sa atin. Okay? Binabantayan niya kung saan tayo mahina. Alam niya kung saan niya tayo mahina. Tuso ho yan. At kapag hindi tayo magiging maingat, ay madadali ho tayo. Hello? Pumatay, no? Pumatay ng ating kagalakan sa Panginoon, pumatay ng ating relasyon, manira, no, ng ating mga ugnayan. Yan ho ang kanyang pangunahing layon sa atin ng buhay bilang mga Kristiyano. Pero salamat, no? Ito ang dahilan kung bakit ho naparito ang ating punong pastong na ito upang ang tupa ay magkaroon ng ng buhay at buhay na masaganang lubos. So, hindi rin natin na-experience itong abundance ng buhay na ito kung hindi rin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Yung kapayapaan sa ay nararanasan natin, yung joy of serving na nararanasan natin dapat, ay hindi natin nararanasan. Sa halip na joy of serving, lungkot, di po ba? Parang pabigat. Kayo ba nung magtungo tayo rito, parang napakabigat? Para tayo may bolang bakal doon na nakapangaw tayo doon sa ating mga paa? Hello? Ganyan ba ang ating pakiramdam habang tayo pumupunta rito? Yan, kasi pagka mali yung ating dahilan at layunin, no, talagang ganun ang ating maiisip. Kaya tayo naiinip. Hello? Hello? Noon tayo, pagka natatrabaho tayo, 8 hours, di tayo naiinit. Tayo makikinig lang tayo rito, ng ilang pupunta tayo rito, 1 oras at kalahati lang. Inip na tayo. O, bato-bato sa langit.
Kaya pumapunta tayo, lumalabas tayo, malungkot pa rin tayo. Kasi mali yung ating. Di ba? Hello? Mali yung ating pagtutuon. Di ba? Okay? Amen po. Kaya yung abundance ng buhay, mararanasan natin ng mga taong sumusunod sa Diyos. Sigurado ho yan. Pag nakasunod ka sa Diyos, sigurado, yung joy na yon, no, hindi na kayang bayaran ng salapiho yon. No, anumang bagay dito sa mundo. Okay? Hello? So naparito ro po siya para sa mga tupa, para magkaroon to ng buhay na masaganang lubos. So yun din, ito rin ang pagpapala ng Diyos sa atin kapag tayo dumarako sa lugar na ito. No? Hindi lamang na yung ating pangunahing layon ay para tayo sumamba, no? Magpapuri tayo sa Diyos, no? Magbalik tayo ng ating pasasalamat sa Kanya, kundi naman, pag ang Diyos ay nasiyahan, no? Okay? Tandaan natin kapag ang Diyos ay binigyan natin ng kasiyahan, yung kasiyahan na yon ay madarama ho natin yon, mararanasan natin. Sabi nga, joy unspeakable, full of glory. Purihin po ang Panginoon. Yan ang kayang ibigay ng ating Master Shepherd na walang iba kundi si Kristo. Okay? So, tuloy natin. Pang-anim, He is prepared to die for His sheep. No? Siya po'y nahanda, mamatay, mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So, nawa ito yung mabigat na mabing pabigat ho sa atin o mabigat ang dating ho sa atin ito, no? Para sa gayon, no? Sa amin ang nabasa, no? Think lightly of the cross and you will think lightly of hell. No? So, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ho siya namatay ay para tayo po ay iligtas sa ating eternal damnation. Di ba? Kaya nga dapat ito nasa sentro lagi sa atin. No? Yung kamatayan nito ni Kristo para sa atin, ang siya maging sentro kung bakit po tayo naglilingkod. Amen po ba? Kung bakit din tayo dapat ay merong ganong uri ng pag-aalay sa atin hong kapwa. Okay? So, ganun. Dapat ang isang mabuting pastol. Okay? Ikaw, mga magulang, di ba? Napakahalaga na ganun din ang ating sundan. No? Na kung saan ay handa tayo, no? Na ibigay hindi lamang ang ating mga kayamanan, salapi sa ating mga anak, kundi higit sa lahat, yung buhay natin, handa nating ialay, alang-alang sa atin ng mga anak. Okay? So, ganun din. Mensahe ito sa akin para bilang inyong pastor, no? Mahalaga rin na dito lagi masentro ang aking paningin at puso sa kamatayan nito ni Kristo, ng pag-aalay niya ng kanyang buhay, alang-alang sa mga tupang kanyang pinangangalagaan. Okay? Amen po? So, yun, sabi nga kung sino man mag-alay ng nagangad na magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero ang sino man mag-alay ng kanyang buhay, ang siyang magkakamit nito. Purihin po ang Panginoon. So, nawa ay matuto tayo, no, sa halimbawang ipinakita ho ng ating Panginoong Kristo with regards sa kanyang pamumuno, no, sa kanyang pangangalaga at sa kanyang pagpuprotekta, no, sa kanyang mga pinangungunahan. No? He is prepared to die for the sheep. Amen. So, ako ang mabuting pastol, sabi niya, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen?
Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Wala makakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Kaya ito'y pangungusap na kung saan siya'y namamaalam na kung ano mangyayari sa kanya, no? Sa kanyang kamatayan. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon din akong kapangyarihang kunin itong muli. May kinalaman sa kanyang muling pagkabuhay. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Amen po. Magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo na bagamat siya'y Diyos, sabi roon sa Philippians chapter 2, ay hindi niya ipinilit na siya'y manatili sa kanyang pagiging Diyos. Napay siya'y namuhay bilang isang alipin, no? Sumunod hanggang doon sa kamatayan niya doon sa krus. Hanggang kamatayan niya doon sa krus. At dahil doon, binigyan siya ng higit na pangalan kaysa sino mang pangalan. Amen. At ang pangalang Jesus na yan, bawat tuhod ay luluhod at magsasabi si Jesus ang Panginoon. Ang ating Master Shepherd, ang ating Master Healer, ang ating Master Preacher. Glory be to God. Amen? So gayon din, no? Lisa doon sa ating pag-aalay din ng ating mga sarili sa Diyos, no? Na kung paano na nung mga sinaunang mga panahon, ang ginagawa nila pag-aalay sa magitan ng pag-aalay ng hayop. At alam natin na ginanap yon ni Kristo. Ngayon naman, tayo naman in response doon sa pag-aalay ng Diyos na ito sa atin, ay tayo naman hinihimok ng salita ng Diyos, no? Ang sinasabi ni Paul doon sa Romans chapter 12 verse 1, alang-alang daw po doon sa napakasaganang habag ng Diyos sa atin. Gaano ho ba ito kasagana? Okay? So, tayo'y tumanggap, no, ng lahat ng pagpapalang spiritual nung tayo po ay makipag-isa kay Kristo. Tayo'y kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo at ang pagtubos na ito hindi dahil sa pamagitan ng mga gintong hiyas at mahalagang hiyas tulad ng ginto at pilak. Ang mismong inihandog ni Kristo sa atin ay ang kanyang dugo. Alang-alang sa atin. Okay? Amen po. We are redeemed by His precious blood. Kaya rin ay tinuring tayo mga anak, no? Sa gayon, tayo'y binigyan ng isang posisyon sa langit, no? Na talang din sa kanyang biyaya na tayo po ay mga nagsitanggap. Tayo mga sumampalataya. Okay? Tayo'y kanyang ginawang banal, alang-alang sa habag ng Diyos na ito sa atin, upang tayo din naman ay mamuhay sa kabanalan. Umakto tayo ayon doon sa posisyong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Binigyan niya din tayo ng kamatiran upang maunawaan natin ang mga lihim na panukala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagbibigay rin sa atin ng espiritual na pagkaunawa mula sa mga bagay ukol sa Espiritu. Kaya nga, huwag nating baliwalain itong atin hong tinanggap na ito mula sa Panginoon. Tayo rin, no? Ang garantiya na yung Espiritu Santo ay pinagkaloob sa atin bilang tatak na tayo po'y kanyang pag-aari. Kaya nga tayo'y kanyang kilala dahil tayo po ay sa kanya at siya naman ay sumasa atin. Kaya bilang garantiya na meron pa rin tayo tatanggapin pagdating ng itinakdang panahon. Kaya tayo maging masikap. Amen po ba? Ito yung ganun tong kasagana ang habag ng Diyos sa atin. Di ba? Sa dinami-dami ng tao o sa mundong ito, isa tayo sa kanyang mga tinawag. O sana magkaroon ng bigat yon sa puso natin, no? Isa tayo sa dinami-dami ng tao sa mundong ito. Inisip ko nga, no, nung madalas na iisip ko, buti hindi ako namatay nung ako'y nasa sanlibutan. Maraming pagkakataon pwede akong mamatay at mapatay nung mga pagkakataon na yun. Pero hindi niloob ng Diyos na mangyari po yun. Kahit tayo, no? Kahit sa kabila ng ating hindi pagpapahalaga
sa Diyos nung mating ng nakaraang buhay. Pero nandoon pa rin ang habag ng Diyos sa atin. Dito natin maunawaan kung gaano kalaki ang habag ng Diyos sa atin eh. Amen? Pastor, kung talagang tinawag ka, ikaw tatawagin. Hindi ho. Siya'y bumabatay din ayon sa kanyang habag sa tao. At sana ganun kalaki, alawak, at kalalim, at kataas ang ating pagpapahalaga sa habag na ito ng Diyos sa atin. Kaya may isang awit, no? Nasaan kaya Jesus kung wala ka? Maaari ngang nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Okay? Purihin po ang Panginoon. Salamat sapagkat tayong mga nakipag-isa kay Kristo, nagkaroon ho tayo ng kapanatagan sa Diyos at ibinilang tayo sa mga taong matuwid. Hindi dahil sa tayo po ay mabuti, matuwid, religious, no? Kundi ito dahil sa kanyang habag sa atin. Purihin po ang Panginoon. Amen? Nawa ay magkaroon po ng mabigat at timbang sa atin ng kanyang pag-aalay, ng kanyang buhay na ito sa atin. Kaya naman, sabi nga ni Paul, ialay natin ang ating mga katawan bilang handog na buhay. Ang katawan ay para sa Panginoon. Huwag nating gamitin ang ating mga katawan para sa pangangalunya, pakikiapid, o sa anumang gawaing hindi ho nakalulugod sa Diyos. Magbago na kayo ng isip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Ialay natin, maging ang ating humong kaisipan. Hindi magbabago ang takbo ng ating pamumuhay kung hindi magbabago ang takbo ng ating isipan. Okay? Ang isip natin, kung nasa mundo, ay doon din tayo tatangayin ng ating katawan at gayon din ng ating kalooban. Amen po? At ang kalooban ng Diyos, banal, matuwid, at katanggap-tanggap. Yun do ang uri ng pag-aalay din naman natin bilang katampatang ating pagtugon doon sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay. Para sa iyo. Para sa akin. Okay? Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa mensaheng ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pagpapaalala, Panginoon, sa amin upang kami po, O Diyos, ay magkaroon ng seryosong pag-aalay ng aming buhay sa iyo. Naway nasentro ang aming puso, Panginoon, sa diin ng mensahe ng iyong pag-aalay, ng iyong buhay alang-alang ho sa aming mga makasalanan. Kami na iyong mga tinubos, kami na iyong pong kinalinga, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Mula sa karamihan, Panginoon, kami isa sa iyong mga hinirang at pinili upang maging iyo. At ikaw sa amin, Panginoon. At inihiling namin na kami po, O Diyos, ay pagingdapatin po ninyo sa mga sandali pong ito. Marami kaming dapat na ihingi ng tawad po sa iyo sa napakarami po naming pagkukulang. Ang aming mga oras, ang aming mga lakas, ang aming mga puso, kalooban, isip, Panginoon, O Diyos, ay itama po ninyo. Maging wasto nawa, Panginoon, ang bawat aming gagawin, iisipin. Panginoon, nang sa gayon, hindi ho kami maparool at yung isang tanda, Panginoon, na ikaw ang aming punong pastol, Panginoon, na siyang nasa aming unahan at hindi po nasa likuran, Panginoon. Lead us, O God,
sa mas malalim naming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Tungo roon, Panginoon, sa plano at yung laan para sa amin, mga personal, o kami man, bilang bahagi ng iglesyang ito, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, na kayo po ay ilagay namin kung saan kayo dapat ay nararapat, Panginoon. At kami naman, Panginoon, ay mailagay namin ang aming mga sarili sa aming kalalagayan. Gaya ng sinabi ni Juan, Panginoon, ikaw ang dapat maitaas at kami naman ang siyang maibaba, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. At salamat sa mahalagang pagtutuwid na ito, Panginoon, sa amin at patuloy na kami nagpapasakop sa iyong paghahari at kami po ay nahanda, Panginoon, na ialay ang aming mga katawan, ang aming isip, at gayon din ang aming mga kalooban sa iyo. Bilang inihingi po ninyong katampatan, aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaibigan, kung sa ganang mga sandaling ito, hindi mo tiyak na kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam ang iyong patutunguhan sa kawalang hanggan. Ito ay magandang pagkakataon para tanggapin mo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya'y namatay alang-alang sa iyong kasalanan at gayon din sa kasalanan ng lahat ng tao. At siya'y nangako na kung sino man sa Kanya ay sasampalataya, ay pinagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin ng taimtim sa iyong puso? At sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Ako po ay isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Aking kang tinatanggap, Panginoon, sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay akin din pong iniaalay ng lubusan sa iyo, Panginoon. Salamat po na ang aking pangalan ay tinatala mo na sa aklat ng buhay. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa oras na ito, patuloy namin pinagkakatiwala po sa iyo lahat ng bagay, Panginoon, and the rest ng aming pong fellowship na ito. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.